mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya, ang bahog-ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, ang bahog-ba, ng tawanan Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kay si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mo mong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs. Money and material needs. Attachment to power. Attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga, musaka kasi mong kinabuhi, in whatever way. Maayo, og maayo, og wala, okay rapod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka Mo gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naay mo pilde sa kuwadre sa Davao, di okay. But pasabot, pas maayo na siya nga tao na ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoeños, Davao region, are very resilient people. Mabuhay raman ko tag ginamos, kanang nilungag nga saging, okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod Dire natay prutas, natay bugas. Hindi man permi po, pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because
And probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So, anong gagawin natin? Since the Vice President has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Kana, naaginas inyo hagyod. Tanaw ninyo, ako'y pangutan na sa inyo, kita mga kabisayaan ba? Kunaan ng Malacanang dire, humana ni ugma, no? Kuanta we are restrained by geography. Archipelago manggod ta, manglupad pa ta dito Manila, pero ito na no. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gani si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa ang bugo gyud. Ana. Bugo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natin panyo. Limpyo tayo ng white powder dire. Usa mo na chinchanso? Ilong. Di bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue because, you know, the narrative that they wanted to present to the public, kasi itong mainstream media, hawag niya, putang ina po din yung mainstream media mo, yawa mo. Tinuod man, ay mo, kalain na, kato mga trabahante, ang mga tag-iya, anak, mga tag-iya, fuck you. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, you know, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka... Scammer ng tawhana yun. Scammer yun. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion.
And now they want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, you know, ginawa na nilang 6 billion, they added more figures to it. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila so that they, you know, people, they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, you know, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Hindi, ayoko yung mga anak ko na maglalakad. If they had to walk, you know, around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Or maybe some people will entice them to do drugs with them. You know. Job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan, may natapos pero walang trabaho because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang it really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, you know, who want to, you know, take Marcos out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because we are facing an administration that will use all the money that you paid as taxes in this government against VP Inday Sara Duterte. That is what happened in Congress and probably, I do not know with the Senate, pero kaning mga senator, I think kailangan na to palakpakan nga ni Kapulit agwa. So your support to these senators means a lot. You know, whatever you can, social media lang talaga tayo, hanggang social media lang talaga tayo eh. Yung mainstream media, fuck you again. Just wholeheartedly put out your support for these senators, and it will mean a lot to them. Discuss among your communities. Discuss to you want to not really convince, but tell your story on why you believed in the governance of former President Rodrigo Roa Duterte and why it should continue in 2028 through VP Inday Sara Duterte. Guol ta sa atong kaugmaon gyud. Sayang manggod, sayang. You know, everywhere I go, kahit tanongin nyo, taxi driver, mas nindot yun ang panahon ka ni Adto. Mas nindot yun. Ang maestra
sakaan ng sweldo, police, military, sakaan ng sweldo. Okay man na. Kinanglan na good. Kailangan talaga sa government, you have to, increase salary. Para dili mangurakot. No, mana kay I do not know. Wala, I cannot, I am not in the position to, speculate on that, but that's what I think. Kung kapoy kayo nga, sige antos, o tiis ka ng tiis, living in a country where people in government and in politics only want money. Hustle na kayo na. So, note lang, we will see. 2028, tao na to, unsay mahitabo. Pero, inshallah, dili mismo butang talang ato ang kandidato si Inday Sara Duterte, pero ang Pilipinas mauli sa mga Pilipino. Tama na to, kapoy na kay istorya diri, paningtan ako. Ay, tama day. Tama ko istorya. Basta ikaw rin. Ako, unahan ko muna sila John Vic at saka Auntie Claire. Auntie Claire, see me or baste? Kung ano-ano na pinagsasabi? Hindi naman totoo yun. Unahan na takadaan day, kapoy ka, kag-alo. Pues John Vic, nga ginahuwat pa na ko sa John Vic nga muli-ili sa kuutin kay pisot ko no ko. What to John Vic nga lain po kayong pakitag utin siguro niya, no? O sige na lang, pasiganahan siya. Pero ang tuli manggod kani adto pakang man na, pakang pakang. Kanang kang John Vic mas maguwang man na nako kung tuli siya. Pakang na iya ha. Ako German cat. Yawa, basta DILG secretary, moro na mo ingnon, unsa man ka eh. Yun lang sasabihin mo. God damn it. Nawala na yung usapang drug test eh, so penis test na yung susunod. Kung support o hindi. Bitaw. Okay. Actually, lahat ng nakawan na yan, ginagawa nila yung diversionary tactic, yung impeachment kasi talaga, so that they can continue to loot the money of the people, taxes that you pay. So, tayo kuha na. So man, mag-rally ta? Tanaw ninyo. Kay ingon man si Kong Leon Libiste, magpadala daw siya barko. Papadala daw siyang barko. Pero I do not think kung 2 years, etong 2 years na to, mas lalala pa yan. Itong nangyayari na mga kadali langgod sa mga yung ginagawa ng administration weaponizing the bureaucracies and the departments of the administration, the government, mag-i-intensify pa yan. I don't know. Tingnan nyo anong nangyari sa Senate. Tingnan nyo nangyari sa Senate. Nagputukan. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato,
ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. But, yeah, it's a bad joke. It's a bad joke. But, you know, nga na, gano'n, kaya itong administrasyon na to, it's not in its right mind. Wala talaga yan. Addict talaga, sabi ng kapatid niya. Addict talaga. And they are working with LP because si Lam, that's why LAM, Lam, Lisa Araneta Marcos, Aranetas are relatives of the Rojases. They are LP. Actually, walang makinarya yan si Marcos alone. The ones who are moving for Marcos and at the same time, tinitira din siya are the Liberal Party. Kasi wala siyang makinarya eh. Tapos, parang ang sitwasyon ngayon, may Marcos, tayo, mga DDS, and the LP, they want to eliminate ang DDS muna. So they want to impeach VP Inday Sara. Tapos ngayon, gusto nila sa finals, sila yung maglalaban. Yan yung sitwasyon dyan. Pero wala. Di nila tayo kaya. Wala namang alam kasi talaga yung mga gago na yan. Talaga walang alam, putang ina. Kasi nga, sinabi ko, tulad ng Scarborough Shoal, you know, yung mga left na yan, sila man nasasabi China, o sino ba? Trillanes, LP. Saan naman nag-backdoor nun? Kinesyon sa nga ni Enrile. Putang ina. EJK. O, kani ha? EJK. They want to, you know, convict ni ako ang amahan because of the allegations of EJK. O, kani LP niya. Kanang Tarlac, sa mga kuwang ko na relatives na sa mga Aquino. Ang Hacienda Luisita. Oh. Kuwang ko day. Diba mo, ibutang ninyo ang tao dito sa Netherlands, sa ICC. Because he fought against drugs that destroys communities. And yet these people are silent about Hacienda Luisita, who wanted land reform, who wanted their land back. Unsa ka hipokrito ni mga tawhanan ni. Oo, kasabot gyud ana nila. Nga sige sila balik-balik og EJK. Tanawa karon bumalik si Mabilog, bumalik si De Lima, and they are alleged narco-politicians. Nidaog pag yun tong nagpapusil-pusil bitaw diri siyang bukton. Kerwin yawa na mayor pambuang, no? Kuya, usad ba? Tagigit. Wala yun. Bumalik talaga lahat ng problema na nawala na sana. So, anyway, wala naman din talaga ako sasabihin. I just want to thank you for all of you for spending your time here. I just want to tell you, you know, like, we should think about the future. We should think about our children, your grandchildren. We should aim for a better country, much better than this one, a lot better.